Alright, usap sa inyo mga kababayan. Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus mga kababayan. So ito po pag-uusapan po natin ay walang iba lang naman kung hindi ito po mga nakita po nating balita na kung saan mga kababayan talagang wala pong kadala-dala itong kampo ni Sara Duterte mga kababayan at netong si LRY aka Small Boy at neto pong si Alputera. Ano po, dahil kung titingnan nyo mga kababayan, ang gusto po talagang mangyari nila kaya po talagang panay ang pagkilos ng kampo nitong si LRY aka Small Boy sa pamamagitan nitong si Alputera ay maipanalo po talaga at mailuklok etong si Sara Duterte sa posisyon na matagal na po nilang inaasam-asam. Kaya nga po kung titingnan nyo, gustong-gusto po nila na mawala ito pong si Presidente. So ngayon, kung mapapansin nyo, panay po ang pagkilos ng kampo ng mga vlogger nitong si Alputera na allegedly ay pinipinance nito pong si LRY aka Small Boy. Dahil kung titingnan nyo, meron po silang sinasabi mga kababayan na let Sara led. Ibig sabihin, ito daw pong si Sara Duterte mga kababayan, yung pinakapiliin ng mga kababayang Pilipino po natin. Buhat po nung pinaputok nila yung balita na may sakit daw po ang ating mahal na presidente kahit wala naman pong katotohanan, talagang sinisimulan na po nila yung mind conditioning mga kababayan. Ito, uulitin ko po ang hinihinala po na nasa sa likod ng mga ito ay walang iba kung hindi si LRY aka Small Boy na di umano ipinipinance itong mga vlogger na ito sa pamamagitan nito pong si Alputera. So ngayon mga kababayan na nakakapagtaka lang sa kanila, ang gagaling po nilang magsalita at i-connecta ang ating mahal na presidente dun sa mali-maletang pera. Pero kung titingnan nyo, si Sara po yung isa sa pinakatinutumbok na allegedly sangkot mga kababayan sa maanumalyang flood control at isa sa may pinakamaraming hinihingi na proyekto sa ating pamahalaan. So ngayon ito i-play po natin. Sara ng tinaguriang tinumbok na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel. Diba? Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte at longtime ally na attorney Harry Roque. Biruin niyo mga kababayan, hindi lamang po si Sara Duterte yung tinutumbok mga kababayan ng maanumalyang flood control, kasama din po si Pulong Duterte at ito pong si Harry Roque. So ngayon ang tanong ko dito kay LRY aka Small Boy, paano mo kaya nasisikmura na suportahan pa etong kampo ng mga Duterte, ganong natutumbok na rin sila sa maanumalyang flood control. So ngayon ituloy pa natin. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget habang nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Bilang paglilinaw, hindi bycam o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Kasi hindi naman talaga tama mga kababayan na ang isang politiko ay nagre-request po ng mga proyekto sa ating pamahalaan. Dapat po talaga dumadaan po yan sa tamang proseso. Pero kung titingnan nyo, kasama po si Harry Roque, Paulo Duterte mga kababayan at ito pong si Sara Duterte sa isa sa nagre-request mga kababayan ng mga malalaking proyekto sa ating pamahalaan. Anyway, tuloy pa natin. Dahil dapat namang galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Bukod sa ilang anomalous bycam insertions, dito rin umano nanggagaling ang sistema ng kickback scheme. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Diba? Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, tumagos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara. Dalawa rito nakalista sa pangalang Mayor Sara Z. Duterte / RD Alan Borromeo, Region 11. Road projects ang lahat ng mga line item.
15 ang makikita sa Davao City, samantalang isa naman sa Davao del Sur. Bukod kay VP Sara, nakita rin namin ang pangalan ng kapatid nito na si Davao City Representative Paulo Duterte. Okay, ito nyo, pati si Paulo Duterte mga kababayan, meron din pong mga request item. Ano po, sa ating pamahalaan, na kung tutuusin ang dapat pong gumagawa niyan, ay walang iba kung hindi ang DPWH. Pero kung ito po ay nagagawa nila mga kababayan, ibig sabihin nung panahon ng kanilang tatay, talagang marami pong nakickback itong mga ito kasi trabaho na po nila ang mag-request ng mga proyekto at siguro nung panahon ng kanyang tatay, maraming na-request na proyekto itong sina Paulo Duterte, Sara Duterte at maging itong sina Harry Roque. 16 line items din ang umano'y requested ng kongresista na abot ang halaga sa mahigit 764 million pesos. 40 ng kumpirmadong lumusot sa GAA. Ang 3 million pesos rehabilitation ng isang multipurpose building sa Davao City, nakita naming may kaparehong budget sa 2020 GAA, pero completion na ang nakalagay rito at hindi rehabilitation. Ang isang 149 million peso road project naman sa Davao City, tila nahati sa dalawa pero napunta pa rin sa iisang kontraktor. Lahat ng proyekto matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na proyekto rin ang nakalista kung saan ang nakalagay na proponent ay si former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. 2 ang tumagos sa GAA worth 2 million pesos each. Ang 4 na requested items ay matatagpuan sa Ifugao, Batangas, Cavite at Laguna. Sinisika pa namin kunin ang panig ng mga Duterte at ni Roque, pero wala pa silang tugon sa aming mga mensahe. Diba? Tapos ang kakapal ng pagmumukha nito mga DD-shit na ito, nasabihin na si Sara Duterte ang pumalit kay PBBM. Sa tingin nyo ba kung papalit kay PBBM yan si Sara Duterte, ano gagawin yan? Mangungurap ng pera ng mga kababayang Pilipino natin yan. Samantalang ng ating presidente, siya ang nagsiwalat ng malawakang korupsyon dito po sa ating bansa. Pero si Sara Duterte, tahimik lang yan sa issue ng korupsyon kasi nga, allegedly nakikinabang siya. Ngayon, ang tanong ko dito, ngayon, ang tanong ko dito kay LRY, kay Small Boy, papanigan mo pa ba, sasamahan mo pa ba itong mga ito? Magpipinance ka pa ba kay Alputera, allegedly, para lang suportahan itong mga Duterte, gayong alam mo na corrupt itong mga ito? Di po ba mga kababayan, alam nyo, dapat itong mga ito ang tunay na nahihiya. Pero speaking of kahihiyan mga kababayan, dapat ito ring isang senador na iniluklok na mga kababayang Pilipino po natin, marunong din dapat mahiya katulad nitong si Senator De La Rosa, na kung saan mga kababayan siya po pala yung may pinakamaraming absent sa mga senador na nagtatrabaho po dyan po sa Senado. So ngayon ito ay play po natin. Nanguna sa listahan ng mga madalas lumiban sa Senado, si Senator Ronald Bato de la Rosa para sa first regular session ng 20th Congress. Base ito sa opisyal na record na inilabas ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Diba? Ayon sa dokumento, diba? Kapal na mukha nitong si Bato de la Rosa. Absent pero diretso pa rin ang sahod. ng Senado. Nakapagtala si Senator De La Rosa ng kabuuang 31 araw na absence mula sa 58 araw ng session ng mga senador mula July 28, 2025 hanggang March 18 ngayong taon. Diretso pa rin mga kababayan ng sahod niyan kahit absent yan. Kaya nga speaking of makapal ang mukha, eto na po yung isa. Magugunitang tumigil siya sa pagpasok o pagpapakita ng personal sa Senado noong November 2025 matapos ihayag ni Ombudsman Crispin Remulla na naglabas na umano ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa kanya kaugnay ng war on drugs noong panahon ng Administrasyong Duterte. Sa kasalukuyan, mayroon ng nakahaing reklamo laban kay Senator De La Rosa sa Senate Committee on Ethics and Privileges dahil sa kanyang matagal na pagliban sa mga tungkulin sa kapulungan. Kasunod niya sa listahan, si Senator Camille Villar na hindi nakadalo sa sesyon ng 16 na araw dahil sa kanyang maternity leave. Habang si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano naman ay lumiban ng isa pa ito mga kababayan, ang kapal ng mukha magsasalita dyan sa Senado pero isa rin po palang absenero ito. 14 na araw. Kapwa nakapagtala ng 6 na araw na absence, sina Senator Raffy Tulfo at Deputy Majority Leader Senator Joseph Victor J.V. Ejercito, habang si Senator Mark Villar ay nakapagtala ng 5 araw na pagliban.
Bukod dito, mayroong 3 araw na absence. Si Senator Pia Cayetano, samantalang si Senate President Pro Tempore Panfiloping Lacson, Senator Lito Lapid at Senator Loren Legarda ay nakapagtala ng tig-2 araw na pagliban. Batay pa rin sa opisyal na record ng Senado, nakapagtala naman ng tig-1 araw na absence sina Senator Francis Kiko Pangilinan, Senator Erwin Tulfo at Senator Francis Cheese Escudero. Samantala nakakuha ng perfect attendance o walang naitalang absent at hindi nahuli sa roll call sa loob ng 58 araw ng sesyon sina Senate President Vicente Tito Soto III kasama sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Robin Padilla at Senator Joel Villanueva. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. O yan tapos kung titingnan nyo mga kababayan, ang gagaling magsalita ng mga DD-shit na akala mo naman ang pe-perfect ng kanilang mga senador. Di po ba biruin nyo, itong si Senator Bato de la Rosa, ang tagal-tagal na pala nitong absent mga kababayan pero diretso pa rin ang pagsahod po ng taong ito. Kaya nga kung tutusin talaga mga kababayan, dapat itong si Bato de la Rosa tinatanggalan na po yan ng sahod. Dapat dyan, no work, no pay. Kasi kawawa naman po ang mga kababayang Pilipino po natin, ilang buwan na pong absent. Etong si Bato de la Rosa, tapos sinasahuran pa rin siya ng taong bayan. Di po ba ganyan po kagarapal etong senador na ito? Kaya dapat po talaga tanggalan po yan mga kababayan ng sahod. Dapat talaga dyan, no work, no pay. Kasi kinakawawa niya ang taong bayan. Tapos gusto nyo pa na yung mga yan ang maghari sa darating na 2028. Lalo na itong si Sara Duterte na hindi naman talaga nagtatrabaho. Di po ba kaya nga mga kababayan dapat pag-isipan ng maraming beses nung mga DD-shit kung susuportahan pa ba nila ito pong katulad ni Sara Duterte na pala absent mga kababayan at katulad ditong si Bato de la Rosa na hindi na po nagtatrabaho. Pero po dapat po talaga pag-aralan po ng mga DD-shit kung yan ba ay tatangkilikin pa yang mga taong yan na wala pong ibang ginawa sa ating bansa kung hindi pasakitan at gulangan lamang ang bansang Pilipinas. Ano po? So kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hinggil po sa usapin na yan mga kababayan? Ano po ang komento ninyo hinggil po dito sa patuloy na pag-absent nito pong si Senator Bato de la Rosa at netong iba pa mga kaalyado po niya? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil din po dito sa pagkakasangkot ni Sara Duterte sa maanumalyang flood control. So comment below na lamang po kung ano pong komento at opinion po ninyo hinggil sa mga topic na ito na pinag-usapan po natin. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po sa inyo. Maraming salamat po.